Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Billionario News Channel. Pahayag ito ni Akbayan Representative Percy Sendanya doon sa warning o babala ng Chinese Embassy na kung hindi maagapan ang tension ng Pilipinas at China at mauwi sa downgrading of relationship, baka mauwi ito pagkawala ng millions of jobs ng mga Pilipinos. Ito, nag-react si Sendanya. Akbayan Solon castigates Chinese Embassy over job loss threat. Akbayan Party List Representative Sendanya expressed concern. Nabahala na over the recent statement from the Chinese Embassy in Manila, which claimed that escalating political rhetoric against Beijing's envoys could jeopardize millions of Filipino jobs. Sabi niya, I express alarm. Na-alarma na. Di ba? Nanlumo, nadismaya, natakot ba? I don't know. I express alarm at the recent tirade. I'm sorry, mahina ko sa tirade. Mahina ko sa pronunciation. Ambot na lang, dili ko gitudloan. Of the Chinese Embassy warning the loss of millions of jobs in the Philippines in response to calls and statements made by Filipino legislators in the defense of the country's sovereignty. Such utterances are not a warning, but a veiled threat. Di parihas, di ba, warning at threat. Bakit veiled? Veiled, yung nakatago. Direktahan na ngang nagsabi na kayong mga mambabatas, handa ba kayong bigyan ng trabaho yung mga mawawalan ng trabaho Pinoy kung hindi kayo tumigil? Very frank sila. Anong sagot ninyo? Kaya nyo ba? Kayong mga mambabatas, congressman ba o senador, kaya nyong bigyan ng trabaho millions of jobs? Bakit millions? Yung OFWs na lang is 500,000 na. Nandun sa China. Yung mga farmers na nag-i-export ng agricultural products, mas marami pa yun. Saging, banana, durian, at iba pang produkto. Ang dami natin kayang export sa China. Yung mga negosyante natin dito na nag-aangkat ng imported materials from China, itigil lahat ng China makipagkalakaran sa atin, marami talagang mawawalan ng trabaho. At ginawa na nila ito noon Noong 2011, ginawa na nila. Kaya nagpaalala lang ang Chinese Embassy. Such utterances are not a warning but a veiled threat against our country's economy and national security. Correct! Let's be real talk. Mahinang bansa pa tayo. Bakit ka makipag-head-on na makipaglaban sa isang higante? It is worrying. Correct. Dapat. Matakot kayo. It is worrying that official representatives of the Chinese government would casually use threats as if economic hostage-taking was a valid recourse in diplomatic disputes. Congressman Sendanya, mas magaling ka pa sa Chinese Embassy? May karapatan kang sabihin sa kanila na, huwag kayong manakot. Bawal yan. Pwede ba yun? Bahala sila kung anong response nila. Sino bang nagsimula sa sigalot na ito? Dati-dati, tumahimik naman. Wala namang tensyon. Matagal na walang tensyon. Ngayon lang. Bakit? Dahil sa isang Commodore Tariela na ginawa niyang katatawanan ang Chinese leader.
Eto hindi ako pro-China. Kaya lang, Happy Chinese New Year pala. Yun nga, Kong Choi Pat? Oh, I don't know. Hindi ako pro-China, pro-Pilipino ako. Ang iniisip ko, yung millions of Filipinos na mawawalan ng trabaho. Dapat yun ang ating isaalang-alang. Huwag kayong magtapang-tapangan, kayong mga mambabatas, lalo na kayong mga senador, nakala nyo kung sino kayong matapang. Layas! Ano pa? Persona non grata. Kaya, tinanong na kayo ng Chinese Embassy, kaya nyo bang i-compensate ang lost income ng millions of Filipinos pag ipagpatuloy nyo ang inyong tapang-tapangan? Ano pa? While such threats are not new, Sendanya expressed hope that the Chinese Embassy will walk back its statements and refrain from such talks. Hindi mo pwedeng diktahan ang Chinese Embassy, Congressman Sendanya. They are just responding. Kung hindi sinimulan ni Tariela, I'm sorry, Commodore, nababastos daw si Tariela kung tawagin mo lang Tariela. Dapat daw may rango. So, magsasalita ba ang Chinese Embassy kung hindi sinimulan ni Commodore Tariela na binastos niya ang Chinese leader? Ganun lang yun, as simple as that. Para tumigil ito, humingi si Tariela ng apology. And that's it. Hindi na ang Chinese Embassy. Paano? Instead na humingi ng apologies, sinakyan pa ng mga magigiting kuno nga senador nga papalayasin ang mga diplomat, i-declare na persona non grata. Ngayon, anong sabi ng Chinese Embassy? Yes, i-declare nyo kaming persona non grata at aalis kami lahat. The whole Chinese Embassy in Manila will be closed. Nasaan na ang inyong tapang ngayon? May karapatan ba kayong i-declare na persona non grata ang isang Chinese diplomat? Wala! Presidente lang ang meron at ang presidente, sabi niya, no way! Wala! Stop na kayo. Dapat stop na kayo niyan. Sabi niya, nakakapanlumo na binubuli ang ating mangingisda sa West Philippine Sea. Ngayon, pati buong bansa pinagbabanta ng China. Let's accept it. Nakakapanlumo talaga. Kailang, tignan nyo si Tatay Digong. Anong ginawa niya? Kinaibigan niya ang China. Hindi niya nilabanan. Ang mga fishermen natin noon, malayang nakakapangisda. Ngayon, itong nagtapang-tapangan na Marcos Jr. administration, ang mga matapang na Commodore Tariela, matatapang na mga senador, anong magagawa ninyo kung talagang tutuhanin nilang banta na i-stop ang kalakaran? China, Philippines, pauwiin ang mga OFWs. May magagawa ba kayo? Wala. Kaya tumigil na kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Namogero. Okay, salamat anay nag-sponsor sa pang-ito. Okay, nakabot na dira.
Karon naman na gid sa pag-ato. Hindot na gid nga tanawon. Sa nag-sponsor aning Sin